Naanib ako 2001 during ng ano, kasagsagan yun ng ano, UNTV 21, during ng sagutan ni Brad Ellie tsaka ng INC sa TV yun. Everyday yun, sagutan. Halos everyday kung di nagkakamali. Sagutan nila ng katwiran, sasabihin ng INC gan'tong issue, sasagutin naman. Yung 'pag nakinig ka sa INC, "Oh, parang tama yung INC, Pero 'pag sagot ni ano, ito ang mas tama." So, during that time nakumbinsi ako na ano, na talagang umanib at during that time mga kapatid, hindi katulad ngayon na maaanib ka dahil sa pakinabang, dahil sa may lugaw. Noon wala namang pakinabang noon, kung karamihan ng naanib ngayon noon puro hirap, Kasi naanib ka, punta ka sa lokal, ang pangit ng lokal. Although salamat sa Diyos sa mga ano na 'yan, sa mga kapatid, nagbibigay naman ng konting pamerienda sa doktrina. Pero sa pagpunta mo sa Apalit napakainit talaga. Yun yung mga time na ano, walang pakinabang talaga yung I mean sa panlaman hindi masarap, Dark Knight. Hindi siya Oo. masarap na punta ka sa Apalit napakainit halos himatayin ka sa ano, sa pakikinig dun. Minsan nga dumalo ako 3 araw, kung ano yung suot ko dahil tumakas lang ako sa magulang ko. I am like, that was siguro 17 ako or 19 years old or 18, di ko matandaan. So tumakas lang ako, kung ano yung suot ko, 3 araw sa Apalit walang ligo, ang dumi ko. Sa pananampalataya ako umanib, hindi dahil sa pakinabang, Talagang dun sa aral lang, Dark Knight. So yun O yung background ko. oo, legit ano? Biruin mo yun Brooks, Brad Edmond, para ikaw, 3 araw na hindi magpalit, abay bunga na ng pananampalataya yun. Ano, Brad Edmond, agree ka bang pananampalataya pinaiiral dun? Opo, Brad DK, unang-una po, yung pong pagtitiis na 3 araw na walang ligo. Actually, Brad DK, yung mga panahon po na yon, ang mga pagkakatipon natin, mula umaga, inaabot tayo ng hanggang alas 12 ng madaling araw. Ganun po. Oo, at Brad Bon, yun yung inabutan mo siguro, ano, na sinasabi mo. Biruin mo, 3 araw yun, Walang ligo-ligo. Abe, sabihin nyo bang hindi sa pananampalataya yan? Kaya wag nyong iisipin kailanman na itong si Brad Mon, membrong pansit ka ba, Brad Mon? Ang katunayan kasi tumakas lang ako noon, pumunta akong Apalit 'no, wala akong ni piso, wala. Dahil sa pananampalataya sumakay akong bus. Sinabi ko sa kapatid, "Brad wala akong pamasahe." "Sige upo ka diyan sa gitna." Wala akong piso ni piso, wala, wala namang trabaho. Teenager lang ako, tumakas lang ako, Dahil sa pananampalataya, 'pag sa Apalit nga, yung mga kabarkada namin wala kaming baon, 'Pag nag-ano may matitirang juice sa upuan, tinitira namin yun, Dark Knight. Nakakahiya Pati, man sabihin, gano'n yung pananampalataya namin. Pasimple kami, nakakahiya unti-unti nilalapitan namin yung juice sa bangko, titirahin namin yun. Yung mga kangkong dun sa likod, nagbabaon lang kami ng kaldero minsan mga kabataan, tirahin namin yung kangkong, i-a-adobo namin yun, dun sa ano, yung mga kabataan na ano. Gano'n ang pananampalataya namin, makadalo lang sa Apalit dahil sa aral, hindi dahil sa pakinabang. Tapos noon 2000, that was 2001, then 2000 ano, 2004 yata yun, 2000 tama. Pumunta na akong Dubai, tapos, yun nag-aral ako dun ng pagiging manggagawa, 2008 yata yun, level 1 tapos hanggang pumunta na dito sa Qatar naging yun nga level 2 ako, nag-graduate ako. Tapos humawak na rin ako ng division sa music ministry. Ako yung pinaka-coordinator sa division ministry sa Qatar. I mean sa Qatar, as district pala sa Qatar. District, coordinator parang gano'n sa music ministry. Tapos yun nga level 2 ako rin yung destino sa grupo, sa lokal. Yun ang naging ano ko, mostly, tungkulin ko sa lokal. si Brad Mon talagang makikita nyo, no? Yung kanyang pagkakaanib, hindi bunga lang ng
pagkakaanib pansit eh. Sabi nga nung iba eh. Sabi nga nung iba eh, ano ka ba, miyembrong pansit ka ba? Hindi po eh. Naanib siya sa pananampalataya. At eto tingnan niyo naman yung kanyang track, ano? Naging keyboardista. Keyboardista, ibig sabihin taga-piano, Bradmon. Opo, tama po, yung taga-piano sa loob. Oo, sa Landayan, Laguna, sabi niya ano. And then, nag-worker ka rin pala, sabi mo, 2008, sa Dubai na ba yan? Sa Dubai na yun, 2008, kung di ako nagkakamali. And then, napunta ka ng Qatar, naging level 2. Naging Mga level. anong taon na yung sa Qatar na nag-level 2 ka na? Kasi Brad, Dark Knight, pahinto-hinto kasi ako, kasi minsan nasususpindi ako. Pero tinutuloy ko pa rin. Actually, ano nga awkward. Kasi level 2 na ako dito sa Qatar noon. Tapos nagkaroon sila ng, binalik nila ako sa level 1 eh. Nag-level 1 ulit ako. Pero graduate na ako sa Dubai ng level 1. Ang awkward doon, may diploma pa yun may seremonya pa ng graduation sa Dubai. Yung pagpunta ko dito sa Qatar, sometime, biglang binalik na ako sa level 1. Sige, pumayag naman ako. Nag-aral ulit ako, level 1. Lahat ng lessons, tinake ko. Graduate ulit ako. Naging level 2 na naman ulit. Yun nga yun, ang tinahak ko. Awkward nga yun, ano? Pero mo, kumbaga graduate ka na ng elementary, nung nag-high school ka na sana, binalik ka ulit sa elementary. Matindi, no? Sino may pakana niyan? Pwede mo batukan natin? Sino may pakana niyan, Mon? Kasi nagbago sila ng sistema. Ang kausap ko nun si Brad, yung DS. Ang pangalan nun, si Brad. Nakalimutan ko. DSan yan? Dating Saudi? Saudi, yung may team na medyo malaki mukha na. Kilala ni Brad Edmond yan. Brad Edmond, sino yan? Si Brad Yung may team po ba? Si Brad Bong? Si Brad Bong Duquesa. Apo. Siya yung sa akin na bumalik ako sa level 1. Sumunod lang naman ako. Sabi nila bumalik pinaliwanag ko naman sa kanila, Brad, graduate na po ako sa Dubai. May graduation na nga doon May diploma pa nga, si Brad Resty pa nga nagbigay ng diploma. Kung sabi nila bumalik wala naman akong magagawa. Bumalik sa level 1. Kailangan mong umano. So, ang turo kasi noon, 'di ba, mas mahalaga yung gawain. Kaya ako noon trabaho lang talaga. Trabaho, lokal, sa gabi, tugtog, doktrina, tugtog. Lagi kami live noon, hindi MP3. Ayaw namin ng MP3. Talagang as much as possible, doktrina, himnaryo, live, tugtog ako. Ang buhay ko lang lagi. Sinabihan ako ng nanay ko, "Nak, pagawa natin yung bahay." Sabi ko, "Ma, hindi na yan ang priority ngayon. Malapit na." Inano ko yung nanay ko inano ko hindi ko, ano, yun lang. Ayan. Alam nyo, mahirap yung ganyan, ano? Yung nagbabalik tanaw ka, no? Sa mga nangyari sa'yo in the past. Kaya nung nakaraang episode, di ko napigilan na ako mapaiyak siguro ganyan din ang nararamdaman ni Bradmon. Bradmon, andito kami. Alam mo, ang nasa likod mo, itong bro ko. Sa pakinabang, sa madaling salita. Kaya yung mga nagsasabi na tiktik yan, ina-assess ko din. Siguro nga tiktik ako, baka tiktik ka. Iniisip ko ginagawan ko ng paraan para pumasok ako sa category ng tiktik. Sa sarili ko, kinukumbinsi ko na tiktik ako Ang bait mo talaga, no? Talagang yung mga may sapak talagang pinagbibigyan mo pa rin, ano? Na maging tama sila, no? Para Talagang, tama sila, para maging tama oo. sila. Oo. Bigyan Pero mo, bukod sa worker, ikaw pa rin yung Division Music Ministry Coordinator, Bradmon. district sa Qatar. Tapos Ay, naging division officer din ako sa music ministry. Tama, naging division, naalala ko. Naging division rin ako, officer sa Middle East sa music ministry. okay. Siguro sapat na yan, ano, para ma-establish po namin sa inyo kung anong klase ng pagkatao meron si Bradmon sa pagkaanib niya sa MCGI. Okay? Ngayon, puntahan naman natin, Bradmon, yung istorya ng buhay mo pagdating mo naman
dyan sa Middle East. At ito na nga yung bantog na tumatak sa'yo ngayon. Ikaw ngayon yung tinatawag nilang the kidney donor, ano? Pag-usapan nga natin yung pagdodonate mo ng kidney na yan. Sa Middle East ba nangyari yan, Rodmon? Actually sa ano 'to nangyari sa Pinas, pero during eto yung time na ano, galing ako sa Middle East tapos nasuspindi ako, umuwi ako ng Pinas, eh. Dahil sa alam na nila yon kung anong kasiraan ko, kung bakit ako nasuspindi. Gusto nila gusto niyo sabihin ko dito kung bakit ako nasuspindi. Di Hindi na kailangan yun, nila Rodmon. Di naman mahalaga yun. kung paninira baka gusto nilang isira sa'kin yun, eh. Eh puwede rin naman, hindi ko naman tinatago. Pero yung nasuspindi ako, umuwi akong Pinas, yun nga, kausap ko yung pag-uwi ko ng Pinas, kausap ko yung isang kapatid. Tapos sabi niya nagkakamustahan kami. Sabi niya, etong ano kasi, etong kapatid ko kasi gan'to, ganyan. Pinakita niya picture, Messenger pa nun, eh, Yahoo Messenger pa ata nun. Hindi ko na ma-retrieve yung mga katunayan kasi wala ng Messenger, eh. Tapos, nakita ko yung picture, nung makita ko yung picture talagang naano ako, eh, hindi ko ma-explain. Kasi nakita ko may anak siyang baby, parang isang taon pa lang ata o hindi ko matandaan, parang baby pa siya yung anak. Tas yung dalawang kidney niya ay patay na ata o maliit o basta gano'n. Ano na siya yung ano ba, qualified na for transplant kung sa madaling salita. Eh, sabi ko naman sa sarili ko, naisip ko no'n, suspendido naman ako. Naisip ko parang ano, eh, yung buhay ko okey lang, binata naman ako. Kahit siguro mamatay ako, okey lang basta ano, naawa ako dun sa ano, eh, nadurog yung puso ko dun sa ano, nung makita ko. Kasi yung tito ko dun din namatay, eh, dahil sa kidney na 'yan. Yung tito ko ano na siya, yung since puno na ng lason sa katawan, ang dami ng tubig, ano na, yung parang nababaliw na, naguhubad na, yun. Na-experience ko mismo kasi 'yan, eh, sa kamag-anak ko. Kaya nung nakita ko yung ano, naawa ako mawawalan ng tatay yung maliit na bata. Hindi ko kayang ano, sabi ko, "Hindi ko kaya 'to, ah." Kaya ano eh, during that time talagang hindi ko alam, sa mga hindi naniniwala sa Diyos kung meron man dito. Kasi parang may biglang umano sa'kin, eh, parang may kausap ako bigla, eh. Hindi ko alam kung konsensya ko 'yun, kung sa science conscience ko 'yun or whatever. Hindi ko na kaya ipaliwanag, pero parang may kausap ako na parang, "Sige ituloy mo 'yan." Parang gano'n, eh, parang gano'n. Hindi naman literal na audio, pero gano'n yung perception ko. So, tinuloy ko, kinontak ko yung ano, "Saan ka ba nakatira?" Eh, sa San Pedro, Laguna ako, eh. So, nagbiyahe ako, punta ako ng Rizal, sakay ako sa EDSA bus, hinanap ko, "Saan kayo?" Ayan, tapos yun, actually ano, eh, panghuli ako sa options. Unang option yung mga kamag-anak niya, kapatid. So, maraming test, hindi nag-ano, parang hindi nag-match yung mga nauna sa'kin na options na mga nakapila. Ako yung pinakadulo, eh, sabi nila, eh. So, ako yung ano, huli, sabi ko, "Sige, pupunta ako." Sa mga test, ang daming test niyan ano, eh, dark night, eh. May cell, yung parang cell, kailangan match yung cell mo, match yung dugo, ang daming match, eh. Tapos mga allergic reaction et cetera, ang daming test. Punta kami lagi diyan sa ano bang tawag dun, kidney ano bang center diyan sa ano, National nakalimutan. Kidney Institute. National, NKD, National Kidney NKI ba yun? National Kidney Institute. Punta kami diyan. Tapos yun nga, tinututulan din ako ng magulang ko nung malaman. Umiiyak yung nanay ko. Sabi ko, "Ma, ano, desisyon ko naman 'to, tsaka malaki na ako," sabi ko. Siyempre nanay mo yun, maawa sa'yo, "Nak, wag kang umano diyan." Eh, sa'kin naman talagang ano, eh, may kausap akong iba, eh. Kahit nanay ko pa yun, may kausap akong iba na mas powerful, naniniwala ako.
na ano, basta may kausap ako. Tapos tinuloy ko. Tapos no'n, gumawa ako ng letter, waiver. Walang ibang parang gano'n 'yun, nakalimutan ko na 'yung waiver. Basta ang content ay walang ibang mananagot kung ano man ang mangyari sa akin. Basta ako lang, solely ako ang ano, walang nag-influence sa'kin et cetera. Parang gano'n 'yung letter ko. That was 14 years ago, kaya hindi ko na masyadong, maalala. So 'yun lang Pero yung naalala. matanong kita, Bradmon, ang ibig mong sabihin pinuntahan mo pa sa San Pedro, Laguna, pinagtanong mo pa, so ibig sabihin hindi mo 'to personal na kakilala, gano'n ba ibig mong sabihin? Hindi ko siya ang kakilala ko yung kapatid niya na kasama ko dito sa Qatar. So yun ang personal na kakilala ko. Pero yung kapatid niya na lalaki, hindi ko siya personal na kakilala, eh. Ang ano pa nga, ang ang ano pa nga, pinipigilan pa nga ako ng KNP, nila ano, ng mga worker ng KNP. "Ay suspendido ka, wag kang basta pinipigilan nila ako. For whatever reason, ayaw nila. Abay, Kasi bakit ka naman kailangang pigilan sa mabuti, I mean, okey gagawin mo yung mabuti, ba't kailangan kang pigilan? parang may comment pa sila noon na kaya nila ako pinipigilan na parang, "Yang kapatid na 'yan hindi active 'yan." Parang gano'n, eh. "Yan na hindi Abay, active, hindi dumadalo 'yan ng ano, ng maayos sa ano." Sa akin naman ang katwiran ko, I don't care kung masama or mabuti yung tao. Wala akong pakialam, eh. Ang pakialam ko naawa ako sa bata, eh. Yun lang ang inisip ko, may tapahuho ko sa ano, tapaoho ba yun sa kabayo? I don't care sa ibang comment niyo. ay Sa'kin grabe. ang focus ko ang focus ko matulungan yung bata na magkaroon siya ng tatay. Yun ang focus ko. Kahit anong sabihin niyo masama yung pagdo-donate-an ko, hindi nadalo. Ang naisip ko yung kay Kristo, eh, 'di ba, gagawa ka lang ba ng mabuti sa mabuting tao? Eh, kahit masama ka, eh, gagawan kita mabuti sa puso ko. Eh, kahit, si Daniel Rason kung sa tingin ko masama, 'pag lumapit sa'kin gagawa kong mabuti yun, eh. Eh, kung gano'n na yun ang ano ko, pananampalataya ko, DK. Brox, ilitaw nga natin yang na sinabi ni Brad Edmond na yan, Mendoza, yung kanyang narinig sa Middle East. Eto, pakita natin. How dare you, KNP, Resty, nasabihin mo to sa meeting. Ayan, basahin natin. Sabi ni Crisostomo Ibarra, sa meeting ng ME, Middle East Servants, nabanggit ni Resty, invalid daw yung ginawa ni Brad Monlaw na nag-donate ng kidney. Ito po yung Crisostomo Ibarra para sa inyong kaalaman. Sa katauhan ng amin pong guest for tonight. Sige nga, Brad Edmond, patutuhanan mo nga yung sinabi mo na yung post na yan. Ah, opo, Brad, DK at sa mga nakikinig. Ganito po kasi mga kapatid, eh, 'no. Si Brad Mon, wala po akong personal na, ugnayan sa kanya. Hindi po kami magkakilala personal. Hindi po kami nag-uusap ni Brad Mon. Ang tanging nag-uugnay po sa aming dalawa ay ang tungkulin. Ay si Brad Mon po ay ano, nagmamanggagawa po sa Qatar. Gayon man ako dito sa Saudi Arabia. Ngayon, sa meeting po ng servants at mga level 2 trainees, kasama po kami doon sa buong Middle East. Isang panahon, nabanggit kasi ni O5, si Brad Monlaw, meron daw po siyang laban sa mga ngaral. So, doon nagsimula yung um, nababanggit nila, si Brad Mon, yung gigipitin na siya sa trabaho, pinapaalis sa bahay. At doon sa panahon na yon, Brad Mon, binanggit ni O5, sayang, sayang yung ginawa ni Monlaw. Imagine, nag-donate ka ng kidney.
Tapos lalaban ka sa mangangaral. Invalid yun. Sayang yung ginawa ng kapatid na yun. Lalaban ka sa mangangaral. Sabi ko, Brad DK, striking sa akin yung punto na yun eh. Hindi maalis sa isip ko. Actually, nadala ko pa yun sa lokal dito eh. Patawarin mo ako, Bradmon, kasi yung mga panahon na yon wala akong malay sa ano ang nangyayari sa iyo sa Qatar. Binaba ko yun sa mga kapatid dito, sa lokal dito sa aming lugar. Sabi ko, mga kapatid, yung bagay na nabanggit kasi sa meeting, yung kapatid nag-donate ng kidney, invalid kung lalaban ka sa mangangaral. Dala-dala ko po yun eh, yung punto na yun, kaya hindi ko makalimutan. Hanggang sa isang punto, isang panahon, biglang sabi ko, bakit ganun? Itong kapatid nag-donate. Tayo mga kapatid, nagdo-donate tayo ng dugo. Alam po natin ng dugo kasi pag kinuhanan ka ng dugo, nagre-reproduce yan eh. Sabi ko, kuhanan ka ng kidney. Parang imposible ka ako, tubuan ka uli ng kidney. Sabi ko, ano ito? Yung budhi ng kapatid na ito talagang, sabi ko, ang ibig talaga ng kapatid gumawa ng mabuti. Kaya, yung panahon na yon, sabi ko, pinagsisisihan ko, Brad DK, kasi hindi ko alam yung sitwasyon eh. Kung ano yung nangyayari sa loob ng iglesia, kung ano yung kalagayan ni Bradmon. Kaya nung panahon na nagsasalita si Bradmon sa way back nung Broccoli, kasi nag-review ako ng mga segments mo ninyo, yung mga with Ate Petchay. Narinig ko isang beses si Bradmon nagsasalita doon. Sabi ko, ito yung kapatid na invalidate ni ni O5 na nag-donate siya ng kidney, sayang ika, sabi niya. Doon, DK, doon po medyo nahirapan ako nung panahon na yon. At saksi rin po yung kapatid dito sa lokal kasi panahon na yon na nagbababa ako sa lokal. Sabi niya sa akin, Edmond, nung panahon na yon, muntik na kitang muntik na kitang ah, awatin, sabi niya sa akin. Natanungin sana kita kung alam mo ba yung sitwasyon. Kaya striking sa akin yung part na yon, Brad DK, Brad Mon. Humihingi ako ng paumanin sa iyo kasi talagang hindi ko matanggap hanggang sa ngayon yung pag-i-invalidate ng ginawa ng isang kapatid, yung gawang mabuti, Brad DK. Kasi may comment eh, yung Money Money, saan ba yan? Sa YouTube? Tsaka yung Bros. Sabi niya, tignan mo kayo nagsisiraan, sabi niya. Tapos yung Bros, iyan ang mga pumasok lang sa iglesia para manira at tignan ang mga gawain para sirain. Ha ha ha. Tik-tik, kumbaga, ha ha ha. May mga okay, sige. Para ma-validate yung pagiging tik-tik namin. Oh, ito. Total, tingin mo sa amin, tik-tik. Ayan, tik-tik, di ba kami, tik-tik. Oh, ito. Ito yung tik-tik, oh. Oh, Grabe, haba ng hiwa. oh, tik-tik yan. Sige, isaksak mo sa mukha mo, tik-tik kami. Okay lang. Grabe. Kayong mga nanonood, kayo na magtimbang kung tik-tik kami. Di ba? Ay, Okay lang naman kung invalid kami, yun ang comment nyo. Kalayaan nyo yan bilang tao. Na matino ang isip ko, matino ang isip nyo. Di ba? Tik-tik, kung tik-tik pa rin kami sa tingin nyo, hindi ko na alam kung hindi ko alam grabe. kung anong patunay pa ang gusto nyo para hindi kayo mag-isip na naninira kami. Kaya nga ako lumabas para mawala yung doubt na mga ano lang kami, tik-tik at maninira. Pero kung yan pa rin yung granting, yan ang category ng tik-tik. Isama nyo na sa list nyo. Nag-donate ng bato, category. Category ng tik-tik, number 1, nag-donate ng bato. Sama nyo na yan, okay lang. Kaya yung sinabi
Resty Reyes na invalid daw. Actually, nung una ko mabasa yan, sa sarili ko, sabi ko, I don't care kung invalid or valid. Palagay na natin, valid, I don't care. Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko sa asawa ko, I don't care. Ang mahalaga sa akin, yung tanong mo, nakikita ko na ngayon, ang mahalaga sa akin, nakikita ko yung tinulungan ko, lumaki na yung anak niya, at nagkaroon pa siya ng isa pang anak. Masaya ako sa puso ko, nakikita ko malusog siya. At ang sabi ng doktor, ang baba ng creatinine mo ah. Ngayon na kahit generic gamot lang ang ginagamit mo, mas mababa ngayon ang creatinine mo. Awa ng Diyos, nagtataka nga yung doktor eh. Kasi yung mga kasabayan niyang transplant, namatay na yung kidney. Pero siya, ano pa, di ba? Ayun lang ang masasabi ko dyan sa nagsasabi na ano na yan, tik-tik kami. Baka naman ibang religion siya, kaya ang comment niya, nagsisiraan daw tayo. Kung ibang religion ka, FYI, hindi kami nagsisiraan. Totoo dito, totoo ang sinasabi namin. Totoo lang, ayoko nang hindi totoo eh. Kasi maaaring mademanda kami. Tsaka hinahamon ko si Daniel Rason. Hinahamon kita, Daniel Rason. Sabagay, wala pa tayo dun sa topic na yun eh. Eto ba yung Daniel Rason? Eto sana makarating sa'yo. Yan ba ngayong church mo ang valid? Kayo lang ngayon ang valid, legit, at hindi kolorum, tinatanggap ng Diyos nyo? Eto sinasabi nyo, nag-donate akong dugo, invalid. Sige nga, parinig nyo sa lahat ng tao, mga tagalabas. Kung yan ang stand nyo, ipakalat nyo. Kung gusto nyo, tutulungan ko pa kayo. Kayo mga nagsasabi na tik-tik ako. Gusto nyo, magbayad pa ako sa FB, sponsored ko pa. Hindi, totowanin ko. Pag sinabi ko, tinototoo ko eh. Sabihin nyo lang na oo, kung gusto nyo. Na eto, tik-tik, si Brad Monlao, nag-donate ng ano. Gusto nyo, gawa ko ng content. Magbayad ako sa FB. I-sponsor ko sa FB para kumalat. Na tik-tik ako. Anong sagot dyan sa YouTube? Inahamon ko kayo. Yung mga nagsasabi dyan ng tik-tik kami. Itong pinag-donatean mo, meron tong kapatid na nasa Qatar na mag-asawa. Tama ba? Bali yung Diakono, may asawa siyang babae. Oo. Tapos yung babae na yun, kapatid niya sa laman. Yung dinonate Okay. ko. Sige. Okay lang sabihin ko yung pangalan, Bradmon. Sa akin naman galing. Sige, kung sa'yo naman galing. Sige. Sa akin naman gagaling. Total. Kasi wala pong intention si Bradmon na ipangalandakan ito eh. At tagal mo nang ginawa, hindi naman na-open to Bradmon eh, di ba? Ang nag-open lang yata nito si Adel eh. Tama ba? Tama po. Sinabi ko lang to nung ginigipit na kasi nila ako. Kaya matagal kong tinago, hindi ko naman pinapamalitan na ako nag-donate ng bato, ganto, matuwid ako. Actually, tingin ko sa sarili ko, hindi nga matuwid eh. Kaya nga nag-donate ako eh. Dahil tingin ko sa sarili ko, hindi ako matuwid. Kaya parang gusto ko bumawi. Parang ganon. Kasi hindi nga ako matuwid eh. Kaya parang Oh. dahil sa ito matuwid, kahit, kumbaga, hindi ako matuwid eh. Patapon na yung buhay ko eh. Kahit eto man lang, katawan na to, at least may natulong sa kapwa-tao. Hindi katulad ba ng ibang mga kapatid, mayroon din mga kapatid kumukumusta sa akin. Sabi niya, "Brad, ano nangyari?" Sabi niya, "Kahit gano'n, hindi may pinagsamahan tayo eh. Kahit ba lang man lang yung makatao man lang, outside of religion, kahit iba tayo ng faith." Sabi niya, "Hindi, may pinagsamahan tayo, magkasama tayong matulog sa lokal, magkasama tayong kumain." Doon ako hanga sa kapatid na yun, na regardless of faith, regardless of differences in faith, ano mo pa rin, yung kahit pagkakapwa-tao na lang, pagiging kumbaga dito sa OFW, kabayan, pagiging parehas ng bansa na isinilang. Yun na lang. Yun na lang ang hiling ko. Kaya lang ang utos kasi ni DSR ay i-block. Hiwalayan. Yun ang utos kasi eh. Kaya hindi ko rin naman sila masisisi, yung mga umiiwas sa akin, dahil ang instruction nanggagaling sa leader nila. Kaya hindi ko sila masisi
sa puso ko, sa tingin ko sa mga umiiwas sa'kin, hindi naman masama ang tingin ko sa kanila. Sumusunod lang sila sa instruction. Madami namang mabubuting kapatid sa MCGI pa rin. Hindi naman ako naniniwala na masama sila at, napipilitan lang talaga silang sumunod, DK sa instruction. Eh, kasi yun ang tinanim sa kanilang kaisipan na i-block, hiwalayan, parang kamuhian, nabubulok daw ako, yun ang sabi ng kapatid ko, eh, nabubulok. Eh, tingin ko yung message ng kapatid ko na yun galing din sa KNP. Kasi hindi naman magsasalita yang kapatid ko sa laman at kapatid ko pa rin sa dati sa espiritu na nabubulok ako, kung hindi galing sa KNP, siguro malamang galing sa KNP yan. Yun ang sabi niya sa'kin. Yan, para sabi ko tinanong ko kasi yung kapatid ko, eh, bakit nila ako pinatanggal sa ano, yung isa pang topic yan, Brad DK. Yan ang sabi ng kapatid ko, bakit nila ako ano, sabi ng kapatid ko, para tanggalin ang bulok sa di nabubulok. Sabi ko naman, "O sige, nabubulok na ako. Accept na accept. Bahala na kayo." Yun ang ano, kapatid ko yan sa laman at servant din yan, KNC worker. Eh, kaya ako naman sinabi ay ang kwento kasi niyan, eh, Brad TK, sa kanya ko sinabi yung mga duda ko, eh. Dahil alam ko, sa budhi ko nga, eh, sinarili ko lang yung duda ko, eh. Kasi sa budhi natin 'di ba, pagkaanib tayo, 'pag may duda tayo ayaw nating i-share kasi baka mahawa, eh, kumbaga mahawaan niya ng ano, ng espiritu. Kaya sa'kin yung una, sinarili ko lang, tinanong ko yung kapatid ko, sinabi ko lahat ng duda ko sa kapatid ko, na alam ko naman kasi worker siya. Alam ko naman ghost fighter siya, eh, dahil yun ang tungkulin ng mga worker, eh, yung mga i-handle yung mga about faith. Kaya sa kanya ko lang sinabi lahat ng duda ko. Ngayon kasi tas sinabi niya sa KNP, okey naman sa'kin yun, yun talaga ang intention ko, na malaman ng KNP, ng pamunuan, yung mga duda ko para masagot nila. Kaya lang pinagkalat nga nila kaagad, kaya eto nalaman ng asawa ko, eh, sinabi ko na rin yung mga duda ko. Ayun naman, buti naman at ano, hindi naman siya kumampi dun sa ano, bale nung una kasi may mga tanong nga ako, may mga duda ako. Kasi ang turning point diyan, nasanay tayo kay kay Brad Ellie na open. Open siya 'di ba? Puwede mong tanungin, kung may tutol ka, after ng paksa may live hookup pa nga, eh. May mga magtatanong na kapatid, puwedeng ano, phone patch ba 'yun o ano, may video pa 'yun. So, yung nagpalit ng pamunuan, nung namatay si Bes, sabi ko, "Ba't gano'n?" Inalis na lahat. Yung debate ginawang negative, yung consultation ginawang negative din. Sinabi ko 'yan lahat sa kapatid ko. Tapos, sinabi din ng kapatid ko sa KNP, kay 705. Tapos after niyan nga pinatawag na ako ng worker. Sabi, "Puwede ka ba sa Zoom?" Tinawagan ako tsaka ng DS, si DS nun si Mako, kung tawagin si Mako, Si si Brad Brad Mark. Mark. Brad Hmm. Mark kinausap nila ako, dalawa sila, eh, sa Zoom. Sabi ko, "Hindi naman ako takot, sige sa ano mag-zo-Zoom tayo, hindi ako takot." Kinausap nila ako. Sabi lang sa'kin ni Mako, "Eh, Brad Mon, hindi ka na ba talaga maaano sa paniniwala mo? Hindi ka na ba talaga babalikwas parang gano'n sa paniniwala mo na ano, na ganito?" Sabi ko, "Hindi na po." Sa isip-isip ko kasi wala naman kayong paliwanag kung anong sagot do'n sa mga issue na 'yun. Eh, ang ginawa lang nila, "O sige, suspendido ka muna." Ganyan. Sinuspindi agad ako. Tapos no'n, eto minessage ako ng worker, tinawagan din ako pagkatapos nung Zoom na 'yun. Hindi, hindi ka puwedeng pumasok sa lokal, hindi ka puwedeng pumasok sa Zoom." Binlock na nila ako lahat dun sa mga ano, dahil ang paninira nila, nakikinig daw ako kay Yuli, alagad na 'yan ni Yuli na ano, et cetera, et cetera. "Hello," sabi nga ni Willie Santiago, "Hello, sa panahon ni Bes, puwede kang makinig kahit kaninong pastor, hindi para sundin. Hello, para suriin."
'Di ba po mga kapatid, may video pa nga yan, eh. Alam ko may video, may audio, si Bes niyan, eh. Ewan ko kung mapi-play niyo 'yun, na sinabi ni Bes, kaya yung mga miyembro ko, sabi ni Bes, hindi ko pinagbabawalan makinig sa ano, kasi ang pananampalataya ko nun may pastor na sasagot, may pastor na magtatanggol sa pananampalataya mo. Yun ang pananampalataya natin, hello, magising kayo mga kapatid. Yun ang pananampalataya natin, bakit nabago? May pastor na tatayo, magtatanggol kung sino man magpapamali sa pananampalataya nyo. Yun ang pananampalataya natin, eh. May pastor na sasagot sa bawat issue. Hindi katulad ngayon, wala nang sasagot sa issue. O i-block nyo na lang yan para wala nang problema. Wala na siyang problema, para ano na, relax na siya sa ano. Kaya yun, sinabi ko yung mga duda ko na yun, sabi ko, "Bet ganyan, hindi yan ang faith ko." Naanib ako, Brad DK, dahil sa way na both side napapakinggan mo. Pakinggan mo yung born again, pakinggan mo yung INC. Kino-compare mo sa ano, ni Bes, sa aral ni Bes. 'Di ba? Yun yung way na naanib ako. Kaya itong nagbago na, nagbago na ng lahat ng sistema, nawala na yan. Ang sabi pa ng kapatid ko, biruin mo, message sa akin, after ng paksa ni DSR, kuya, kaya pala wala ng live consultation kasi hindi na yun ang lundo ng kaligtasan. Hello, hindi na daw yun ang lundo ng kaligtasan. Sinagot ko siya, ano ang lundo ng kaligtasan? Wish, date, concert. Ibig mo bang sabihin, mas mabuti yung pag-wish date, pagko-concert, kaysa sa live consultation para sagutin ang duda ng mga kapatid? Kasi kaya pala hindi nyo na ginagawa yung live consultation kasi para sa inyo, negative na yun. Hindi na yun yung lundo ng kaligtasan, eh. Ang tanong, bakit ginawa ni Bes yun? Kung hindi yun kasama sa kaligtasan. Ibig ba sabihin, kahit palagay na natin, hindi yun ang lundo ng kaligtasan. Ang tanong, mabuti ba yun? Sabi nyo, nakapokus kayo sa paggawa ng mabuti. Yung live consultation, di ba mabuti yun? Sagutin nyo. Illogical yung ano nyo, yung katwiran nyo. Yun lang naman ay comment ko na illogical. Sa mga nag-iisip, pag-isipan nyo rin. Kung hindi good works yun, bakit ginawa nyo yun dati? Di ba? Bakit ginagawa yun? Si Brad Eli, kahit wala nang oras sa paksa, maisingit lang yung live consultation. Talagang mararamdaman sa kanya, isisingit niya kahit break time. Kung hindi mabuti yun, bakit ginagawa niya yun? Bakit kayo ngayon, hindi na pala yun ang lundo? Bakit inalis nyo?